Kumusta mga brad? Marami nga po ang nagsasabi na bakit wala pang Raider na bago. Kasi nga kung iisipin natin yung mga katunggali niya, puro bago na talaga. I mean, makabago na yung mga features nila. Kumbaga napag-iiwanan na nga po si Suzuki Raider 150. Tinaguri ang King of Underbone pero maraming wala sa kanya. Wala siyang ABS, wala din siyang TCS, at marami pa nga pong ibang meron sa katunggali niya pero wala sa kanya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marami nga po ang nagtataka at nagtatanong bakit wala pa nga daw or hindi pa daw naglalabas ng bagong Raider 150. Ewan ko, siguro marami pang bumibili, mabenta pa. Basta kung ano man yung dahilan nila, sa kanila na lang yun. Pero ito yung bago ngayon at mukhang ito na rin yung sagot sa mga katanungan nyo. Sapagkat doon nga po sa bansang Thailand, meron pong naispatang motor na tinitest drive na hindi po talaga natin maitatangging kamuka ni Raider 150. At doon nga po sa ibang bansa kapag nagtitest drive or nagtitest run sila, ginagawa talaga nilang anon yung motor. Yes po, hanggat maaari hindi nila nilalagyan ng pagkakakilanlan. Walang plate number, walang mga pangalan, or kahit anong label hindi nila nilalagyan. Gusto kasi nila pa-suspense. Pero base nga po sa mga spy shots na ito, alam na agad natin kung anong motor siya. Syempre Raider na yan, or Satria nga po sa ibang bansa. At base nga po sa itsura niya, mukhang may pagbabago na din naman sa kanya. Pero syempre andoon pa rin talaga yung identity ng pagiging Raider. Medyo mahirap lang kasing i-establish yung pagbabago sa mga fairings niya. Kasi nga parang naka-camouflage yung kulay. Pero base nga po sa mga nakikita natin yung signal lights niya, nakausli sa may harap at sa likod. Yung mags niya ganun na ganun pa rin talaga. Walang pinagbago. Pero ang pinakamalaking katanungan nga po kung nagbago ba yung headlight niya. At ito na nga po siya ngayon. Charan! Alien yarn. Hindi ko alam kung magagapuhan pa rin kayo dyan kasi nga iba yung kulay niya. Hindi pa talaga kasi lilitaw yung tunay na kagapuhan niya hanggat hindi nila nilalagay yung totoong kulay niya. Pero isa lang talaga ang sigurado, may nagbago na talaga sa kanya. May bagong pagmumukha na siya. At syempre alam ko na agad kung ano yung kasunod na itatanong nyo. May nagbago din kaya sa makina niya? Tumaas ba yung displacement o ganun pa din? Ang angin kanangunan ay hindi mo ane. I mean, hindi ko po alam. Hindi po natin alam. Pero kasi kung titignan natin siya, kasing laki pa din naman niya yung dating Raider or yung naunang Raider na medyo slim nga po or manipis. Kaya kung sakaling tinaasan nila yung displacement nito, baka lilipad na to. Sige, sabihin na lang natin ginawa nilang 180cc. Ang tanong, safe pa ba kaya? Kasi kung titimbangin natin mabuti, medyo hindi na talaga siya proportion pag nagkataon. Basta kung ano yung trip nila, yun ang masusunod. At ito pa nga po yung isang katanungan, may ABS na kaya? Or may TCS na kaya? Yung disc brake niya sa harap, kung titignan natin mabuti, yung sa gitna na parang pabilog, para siyang sensor na malaki nga po ang tsansang sensor ng ABS. Kapag nagkataon, panalo na yon. Pero yun naman po ay haka-haka pa lang natin. Hanggat hindi yan nilalabas, hindi pa natin makukumpirma yan. Kaya yun po ang gagawin natin, maghintay. Kaya dahil dyan, wala po tayong bounce. Okay, bye.